CMFT babangon at dudurugin ang Akari. Rondina di napapahuli sa laban. Domingo babalik kaya ang laro nito at buong kailangan na ng Titans. Isang maligayang araw sa lahat, isang balita na naman ang ating tatalakayin. Pero bago natin yan simulan ay huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe, pakihit na rin notification bell para maging updated ka sa hype ganap ng Pinas. Malaking pagkatalo na ibigay ng PLDT sa koponan ng Titans kung saan ay pinaluhod nga nila ang undefeated team na CMFT. Naging malaking factor man ang pag-init ni Rondina sa mga huling sets kaso kinulang nga ito at huli na ang lahat bago pa nagising ang diwa sa paglalaro. Isa nga ang possible na gagawin ng CMFT sa ngayon. Dito nga ay mukhang gigil na ulit ang Titans na magpataob ng isa pang club teams. Akari should need to watch out dahil nag-iinit na nga ang kagustuhan ng Obijels na bumawi sa kanilang heartbreaking loss sa nakaraang laban. Rondina will be a big threat at muli nating makikita ang kanyang mga malahalimaw na galawan laban sa Akari. She is the most reliable scorer ng koponan at naging takbuhan pag kinakailangan. Tolentino will be her company sa scoring ng koponan. Mars Alba is a good setter and so as Dina Wong. Marami pa nga naghahangad na sana ibalik na si Dina Wong as starter ng team. Magaling naman si Alva, no question for that. Kaso dahil nga sa pangyayari last game ay naging limitado nga lang ang naging performance ni Mars Alba. This time I believe na kailangan na rin ibalik muli si Dina Wong as starter ng koponan. Wong has the ability to perform well lalo na pag nababa dito sa laro. We can say na magaling talaga si Alva and that's the reason bakit until now ay siya pa rin naging starter ng koponan. But who knew what will be the outcome kung ibalik na si Dina Wong as starter ng koponan? Baka magbago pa ang takbo ng laro ng CMFT sa ngayon. We know some of the players of CMFT are currently in pain due to their injuries and we can't afford to lose another one. Kaya't nakadepende pa rin kay Coach Alin Sonurin kung anong maging desisyon niya sa mga players composed nito sa loob ng court. Sa panig naman ng Akari, CMFT should need to watch sa blockings ng Power Chargers kasi dito nga sila nalimitahan ng PLDT. They are now a big threat pagdating sa depensa. Faith Manabat as Sultanes is the team's offensive hitter na malaking contribution sa pag-improve ng kanilang koponan. Well, inaabangan din sa ngayon ng mga fans kung mas mag-i-improve base sa Domingo at makikita kaya natin muli ang pagbabalik nito sa kanyang mga A-quick at zero tempo na atake? Yan ang ating aabangan sa laban nila bukas March 23, 2024 sa oras na 6 PM. Kakayanin kayang lampasan ng Akari Power Chargers ang pagbabalik ng CMFT? Mapipigilan kaya nito si Rondina na mag-init gaya ng ginawa ng PLDT? Baka may sarili kang opinion patungkol rito. Salamat sa pagtutok mga ka-Spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko nasayang ang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.